Magandang araw sa mga Pilipino, ganoon din sa labas ng bansa na mayroong mga Pilipino. Ang video ito ay ginawa ko dahil sa bagong assignment, Region 6, para mabilis maparating sa mga guerrilla na aktibo at yung papasok pa lang. Una, yung cellphone number ko ay mamaya isabay ko yun sa title ng video. Makikita nyo dun mamaya pagka na in-upload. Ang unahin ko ay yung pinaka mahalaga sa lahat, na yung mga pumapasok pa lang. Kasi yung nalikom naming mga katanungan na naka-record na kung ano yung pinakamarami na katanungan. Ang guerrilla forces na inorganize namin at ito ay, ulitin ko, may history. Mula pa ito sa mga ninuno. Kumbaga sa inaamag na, kung tusin, ilang dekada na labanan ang dinanas. May spiritual na nga siguro dahil sa, kung i-research ninyo, ito yung tagapagtanggol ng bayan na para bang hindi na halos pinapansin ngayong henerasyon ngayon. Pero sa aming pagkakaalam, ito ay hindi dumanas ng pagkatalo sa usaping digmaan. At ito dapat ay ating ipagmalaki sa buong mundo. Ito yung ating sandata na dapat katakutan ng ating mga lapit bansa na nambubuli sa atin, na hindi rin siguro nila alam, na lalo na ngayon. Kaya namin ginorganisa para turuan ang mga mapasok, kasi yung ating mga pinuno ay, sabihin natin, dalubhasa sa labanan, kasi sila ay na-train ng una sa special forces, may scout ranger, sa intel, mga dalubhasa, at iba't iba, airborne. At araw-araw may message na mga retire na mga sangkatutak ng medalya, at nagsishare sila ng kanilang karanasan, expertise nila. Kaya yun ang pinaka latest na mas lalong naging magaling at gagaling pa yung ating mga guerrilla fighter. Balik ko doon sa mga mahalagang katanungan ng mga pumapasok. Ulitin ko, ang mga nagtatag nito ay nagmamahal sa kanilang pamilya at mas nagmamahal sa bayan, at walang hinahanap na kapalit at kabayaran. Sige. Unang katanungan na encounter namin na pinakamarami ay ganito: mayroon bang pera dyan? Sipin mo, may
May allowance ba dyan? Tira pa rin yun. May pakinabang ba dyan? Tira pa rin yun. Ang nasa isip. Okay, sagutin ko. Kahit siguro kasama na ito yung hindi ko sinasakupan. Pero simple, makasaklaw sa kanila. I-ano ko yung sa akin, priority ko yung Region 6 hanggang pababa. Ganitong sagot. Hindi ba pagmamahal sa pamilya? Pamilya nyo, pamilya ko, pamilya bawat isa sa atin. Kaya ka papasok. Pamilya mo at yung bayan. Bakit ka naghahanap ng kabayaran at benepisyo? Di ba? Ang unang makinabang ay pamilya mo, ikaw mismo, at yung bayan mo. Yun ang sinagot ko na. Pangalawang sagot ko dyan ay wala ka pang nagawa. No? Hindi ka pa nakapasok. Gawa muna, saka ka na magtanong ng mga ganyan tungkol sa pakinabang sa pira. Kasi, pag nasa loob ka na, malalaman mo. Malalaman mo. At ikaw mismo magsasalita na hindi mo na pala kailangan yung kabayaran. Pero sa aking pagsasaliksik nung guerrilla forces, ito lang nung panahon ng Hapon, at alam ito ng mga apo, anak, ako may buhay pa, malamang may buhay pa na guerrilla. Guerrilla muna nung panahon ng Hapon bago nag-Philippine Scout. Di ba? Maraming napaaral yung mga guerrilla na benepisyo, educational benefits. Isa na yung biyanan ko at mayroon ako mga lolo. At may natanggap sila, hindi ko masipay yung tamang halaga at nagkaroon sila ng monthly. No? At hindi ko rin mapaliwanag kung magkano. Kung may buhay dyan ay pwede niyong tanungin yung mismong beneficiary na matanggap ng benepisyo. Iyon, pangatlo kong kasagutan. Unang sagot ko, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa bayan. Pamilya mo. Walang katumbas na pira yon. Kaibigan, kapatid. Pangalawang sagot ko, gumawa ka muna. Pumasok ka muna. Magsaliksik ka muna dyan sa video kahit hindi mo na ako kaharap at hindi mo ako makaharap. Kaya kami nag-release ng mga video. 3 kami. Pagka pinanood mo yon, isa pa lang, marami ka nang mapupulot na kaalaman. Lalo pag nakompleto mo mula sa aming Supremo hanggang sa second in command na Commander Bukay. Pangatlo ako, mayroon nilabas ng mga lecture kasama na yon sa training. Start na ng training ang sasabi namin, yung video namin na yan. No? Start na ng training yan. Part na ng training yan. Pag yan ay napanood mo hanggang sa matapos, masasabi mo nang yun na pala yun. Ikaw mismo magsagot sa sarili mo.
Yun na pala yun, yung kabayaran sa pagsama mo. Okay. Siguro nasagot ko na. Yung may pira ba dyan? May paknabang ba dyan? May binipisyo ba dyan? Okay. Pangalawang tanong, sinagot ko na agad kasi yun ang aming mga nalikom na mga karamihan mula nung nag-umpisa hanggang sa ngayon na mga katanungan. At kaya ko dito binidyo kasi dyan kami nahirapan, bumagal yung pag-organize dahil sa Pilipino na sobrang urirat kaya bumagal. Pero unti-unting bumibilis dahil binabalik namin sa kanila na nandyan lang, wag na kayong tumawag. Ang tatawag lang ay mga importanteng gustong malaman. Bigyan nyo ng time yung kung walang nag-share sa inyo, i-research ninyo yung Filipino Guerrilla Forces Vlog. May sarili tayo na YouTube channel. Si Supremo ang sa kanya yon. Pero sa atin lahat yon. Yun ang nagahanap buhay sa atin para mayroon tayong pagdating ng pangailangan ay may pagkukunan. Voluntarism ang tawag doon. At kung ano man ang mga pagdating ng panahon ay pinag-aralan pa nila yung mga donasyon. Pangalawang tanong na pinakamarami ay yung baril. Yung baril. Ganito. Yung baril ay binibigay yan in time kung sa amin sa guerrilla in time of war talaga nung oras mismo ng gera. Bakit? Kasi sa ngayon alam namin yung mga Pilipino karamihan ay may baril. At karamihan ay may lisensya. Sabihin na natin na sa totoo lang 50% siguro dyan ang walang papel sa buong Pilipinas. Lalo na sa parting Mindanao. Kaya wag masyadong i-priority yang baril. May time pa tayo dyan. At mayroon ng nag-aasikaso niyan. Yung ating nakataas na commander. Sila ang nakakaalam. No? Magbibigay lang ako ng mga aking mga na-research. Sa mga Pilipino, ulitin ko, marami riyan may lisensyado, marami diyan wala. Yung lisensyado ay pwedeng malaman o kasi legal. Yung wala, alam ko kung todo tago yan kasi alam nila na mayroon sila lalabagin. Sabihin man natin na bawal yan, pero likas sa Pilipino ay naghahanda. Bakit? Saan nila pinaghanda yan? Alangan naman na ihiwa nila ng sibuyas yan. Likas sa Pilipino, naghahanda. May pinaghahandaan sila dyan. Ngayon, tama. Ito na yon. Dumating na yung panahon
na kailangan maghanda. Pangalawang sagot ko dyan sa baril, sa aking pagsasaliksik noong panahon ng digmaan ng Hapon at Pilipinas, Japan at saka Pilipinas. Yung mayroon, siyempre, hindi na humingi. Hindi na nag-interest na ng baril. Ang ginawa lang nga nila sa isang laton o isang squad, mayroong kalahati na wala, yung kalahati meron. Alangan naman yung wala ay yun ang haharap sa isang barangay. Alangan naman yan ang haharap. Yung mayroon, natural yun ang haharap. Ang wala, nasa likod. Nilecture na nga yan yung dalawa. Oh. Anong purpose yung sa likod? Yun ang magbuhat nung natumba na kalaban. Kukunin sa kalaban. Kung yung ating mga wag na ako magtukoy ng grupo ng nagrebilde sa Pilipinas. Napakarami iba-ibang pangalan. Sila ba yan ay inisyuhan ng armas antimano? Sila na mismo nag-produce ng kanilang armas. Pero nahirapan ang gobyerno. Hanggang sa ngayon, mayroon pa. Pero sa tingin ko, pagdating ng oras na tagalabas na yung kalaban, ay magkakampi-kampihan yan dahil dugong Pilipino yan. Guro na unawaan ninyo ang sagot ko sa baril. Sa aking pag-research pa, yung mga allied forces, maraming dala. Sino ang tinawag para bigyan? Kahit mag-research kayo dyan, mag-research kayo. Andyan. May nasa YouTube pa. Tinawag ang gerilya. Commander ng gerilya. Kasi, recognize yan. Recognize ng mga puwersang panlabas na malalakas na gustong tumulong. May dala sila. Sobra-sobra yung dala nila rifle. Ano nga naman ang dalhin nila dito yan at gagawing patubuan ng kalaba. Sa aking pag-research, ulitin ko, ang unang tinawag ay yung mga commander ng bawat probinsya. At doon dinistribute yung dala nilang tulong na baril at bala. Di lang yun. May mga gamot at pagkain. No? Alam niyo, ng panahon na yun yung hinanda lang ng mga Pilipino, itak lang. Wala pa silang nakatago noon na mga mahaba na mga baril, maiksi. Ngayon, wag lang tayo tawag ito. Yung magpaka sinungaling, magpakasinungaling. Marami diyan nakahanda. Iyon ang mabuting ginawa. Tinago ninyo, hindi nyo pinagyabang at hindi nyo ginawa ng krimen. Ngayon magagamit na yan. Okay. Nasagot ko na yung pera. Nasagot ko na yung baril. Tungkol naman ito sa nananadya. Ito yung may mga, sabi ko nga, mga lost trade.
Nanggagago lang. Nangangantyaw lang. Nangangantyaw lang. No? At ang lakas manira. Kasi yung ating mga guerrilla forces na nagpo-form na, nag-organize na, andun yan, nakikinig. Kasi may tinga na tayo at matay. May intel na tayo sa guerrilla forces. Umiikot na yan. Umiikot. Pag tawag yan, isipin mo, Mindanao, Tuluson, dito yung handler. Natawag. Yon ang pagkakamali ng tao na yan. Dahil minutos, nasa amin na yung impormasyon. High-tech. Di kagaya nung araw na yung impormasyon ay pasabilis. Susulat tapos kung ano-ano kung saan pa ilalagay na tagong-tago tapos magtatakbo. Makarating sa mga commander. Ngayon, minutos lang. Nasa amin na. Kasama ka sa kinukuha namin na impormasyon. Dahil isa kang ano ngayong may taklong sa ulo na may butas, makapili, isa kang makapili. Alam mo yung tinatawanan mo? Kapwa mo Pilipino magpapakamatay ng dahil sa pamilya mo. Ikaw lang yun. Pero yung asawa mo, anak mo, lolo mo, lahat ng buong angkan mo ay makikinabang sa mga Pilipinong pinagtatawanan mo. Kaya hindi mo masisisi yung pinagtatawanan mo pagdating ng panahon. Dahil, sasabi ko sa'yo, may intel kami na umiikot, na baka nandito na yung pangalan mo, nakalagbok na yung pangalan mo, at ibibigay namin yan doon sa lugar mo in time na nag-evacuate na. At nandun pala buong angkan mo, nauna pa sa kaldero, pumipila. Hindi kami ang magsisintinsa sa'yo. Baka awatin pa nga namin eh. Dahil dila mo lang walang latay sa kabarangay mo. Aawatin pa namin dahil walang kinalaman ang pamilya mo sa pinagagawa mo. Malinaw na malinaw, kapatid o kaibigan. Ha? Malinaw na malinaw. Hindi ako nananakot. Darating tayo dyan. Kasi kung sa ngayon pa lang gumagawa ka na ng strategy para masira yung ating inoorganisa para sa bayan, lalo kung may kapalit na halaga para bigyan ka ng misyon laban sa amin, ano kaya ang gagawin mo? Sige, magsimula ngayon at ito ay mapanood mo. Mag-isip ka ng 1 milyon, magdasal ka, at umpisahan mo na magbagong buhay. Kasi, pag dumami ang lahi mo, binigyan mo ng kahihiyan yung lahi. Kasi, kung ano man ang swerteng dumating para sa guerrilla forces, at may natira, ipapublish, ang utos namin yan ay ipapublish yung mga makapili, itatabi doon sa magtatayo ng monumento. Ito yung bayani, ito yung makapili. Di ba? Wala ka na nga, iniwan mo pa ng kahihiyan ang iyong lahi. Para mayroon kang history habang buhay, lifetime na yun na nakabaon sa iyong lahi. Kaya kayo,
mga bata, mga misis, o mga lolo, mga lola, pag may isa sa pamilya na ganyan ang kanyang pag-uugali, siguro unti-unti na ninyong pag-aralan. Dahil masaklap ang dadanasin ng inyong pamilya. Dahil mismong inyong kapitbahay, hindi mapigilan namin yung galit. Mabuti kung nandyan lang kami 24 oras nga taga-awat. Mananalo kayo? Lamang ang galit. Baka imbis na sa kalaban nakatutok yung mata sa inyo, nakatutok ang mata at ibubuhos ang galit. Kasi yung biktima sa ginawa mo ay kapwa mo Pilipino. Goro, napakalinaw. Walang pananakot. Totoo lang ang sinasabi ko. Totoo lang ang sinasabi ko. At ayaw natin yung gira. Ayaw natin ang gira. Dahil lahi natin lahat ang madidisgrasya riyan. Kaya lang, di natin hawak yung mga pangyayari diyan. Iba't ibang bansa ang may control niyan. Yung mga nakakataas, di natin alam yung kanilang nasa isipan. At kung hindi man sa mga namumuno manggaling, mayroon minsan na pinanggalingan na disgrasya lang. Disgrasya lang. Na wala naman kinalaman yung mga nagkakataas. Ang tawag na disgrasya, aksidente. Isang ano lang dyan isang putok lang dyan na hindi sasadya. Kasi ito na yun, nag-aabangan na, pormahan na. Kaya atin kontrolado kung kailan. Kaya maraming nagdadasal na wag sana. Lalong-lalo na kami. Kasi alam namin ang mangyayari. Wala tayong gagawin kundi ito na yon. Maghanda, mag-ugunisa, kasi hindi puro barilan ang aming pinaghahanda. Ang aming pinaghandaan dahil nawag tayong guerrilla forces, pamilya muna. Tapos kung alam mong nasecure mo na yung pamilya mo, saka katumulong kapitbahay mo, saka katumulong ulit sa katabi mo, sunod hanggang buong barangay. Ganun yun. Hindi kagaya sa sundalo at saka sa reservist, automatic sila diretso tatawagin. Kung saan yung may hibi doon na bakbakan, doon sila. Ang guerrilla forces, nandyan yan sa vlog yung dalawa. Una muna sa loob ng pamamahay, kunin ninyo sa video sa vlog ng dalawa at sa akin kung paano ipuporma sa loob ng bahay. Habang tumatagal, dumadami ang tuturo namin dyan. O ginisap lang muna. Darating tayo sa self-defense, si misis, si anak, kailangan matuto sa loob ng bahay kung may mga mananakop dating. At mga paggamot, kung ano yung karamdaman sa loob ng pamahay, kailangan maturuan din yung isang pamilya. Hanggang sa lumawak. At nauna pala, pagkain. Pagkain, nandun na yun na inaituro ko na nga kung paano magsimula ng pananim, lalo sa kabaryuhan. Dahil yung tagabayan, doon ang takbo niyan. Doon ang takbo sa kabundukan, sa jungle, sa high ground. Kasi
Yung syudad, malamang na doon magkapukpukan or nandun maglulungga ang kalaban. Kasi doon ang magagandang gagawin nilang tawag doon sa panahon hapon, garison yata. O sabihin ng kampo. Kasi doon ang maraming pagkain. No? Kaya sabi ko nga na unahin nila yung sa kasyudad kaysa kabaryuhan. Kaya aatras yung ating mga gerilya at ating mga tao urong sa kabundukan. Kaya yon, ihanda rin ng ating mga team leader o ating mga commander, no, mamimili na ng site kung saan safety yung ating evacuation. Mag-atras. Doon sa lugar namin, may mga alam na akong bundok na kung saan high ground, makikita yung parating para kung sakali na hindi kayang idipinsa ng guerrilla forces na may armado, alam na kung saang bundok ulit lilipat. Kasi wala tayong balak lumaban sa kanila ng pukpukan. Hit and run. Hit and run. No? Putok, putok, takbo. Putok, putok, takbo. Kaya ang amin nga dyan ay tuturo pagdating sa baril ay karamihan sniper para hindi makalapit agad-agad. Okay? At ituturo yan ng kung sana, kung abutin pa, ay mag-actual tayo na mga fighter. Yung talagang lumalaban. Pipili kami nung mga bata pa at gustong lumaban. Kasi iba-iba tayong misyon. Mayroon mag-assist sa ating mga pamilya kung paano manubra, kung saan is safety. May madestino naman sa ating mga gamot at saka yung taga-gamot, taga-safety ng pagkain, mayroon naman dyan. May grupo rin yan. Ngayon, siguro nasagot ko na yung mga maraming katanungan. Pakinabang, pera, benepisyo, baril. Yun na dalawa na yan ang pinaka maraming katanungan. Pagka nakaligtaan nyo, pwede namang ulitin yung itong video para may share ninyo sa katabi ninyo. Yung mayroon maurilat, bawa. Ito na, buo na yung 5 kayo. Nag-usap-usap kayo, ay, ganun pala, okay pala yun. Tapos may isa dito, sa gilid ninyo, na hindi pa rin nakaintindi kasi hindi nakakarinig, hindi narinig habang nanonood kayo, yung kanyang isipan, lumilipad, naninira lang, tapos nangangantyaw lang, nag-aabang ng may bumili ng alak, doon ang isipan niya. Kaya, natapos yun, kayong 5 na nakaunawa, siya hindi. Yun, mayroong ganyan. Mayroong ganyan. Yung maliliit na makapili. Kasi iba't ibang kategori yung makapili eh. Pinakamaliit, palaki ng palaki yung makapili. Yung pinakamalaki na makapili, parang struktura din niya ng pyramid. Oh, yung line up ng ating mga politiko. Parang ganun ang sistema niyan. Umpisa sa maliit na makapili hanggang sa mataas na makapili. Habang tumataas, puro corruption lahat ang nasa utak niyan. Puro pera, puro pakinabang. Ngayon, yung kanilang utak ay may hangganan. Dito sa pagkakataon na ito, dito sila mahusgahan. Dahil taong bayan ang mahusga sila, yung small time, yung maliliit, kapitbahay nilang husga sa kanila, yung buong barangay, ganun pa rin, kabarangay nila maghusga sa kanila.
Pag bayan, buong bayan ang manghusga sa kanila. Pagka probinsya, buong probinsya manghusga sa kanila dahil sama-sama sila sa isang lugar na sinasabi ko, isang amoy, no? Isang galis o isang putik sila dahil lihiga sila sa ayaw sa gusto nila, matutulog sila sa isang lugar na hindi dati nilang ginagawa. Wala kang pagpipilian. Kung saan yung ligtas, doon ka sasama. Lalo na kung nandun ang pagkain na kailangan mo at yung gamot na kailangan mo, nandun ngayon ikaw mismo. Kaya yung makapili na maliit, asahan nyo na, doon pupunta yan. Alam magsarili yan, sa takot lang niya. Nga sarili niyang dipinsa. No, nakakuha siya ng bato kay Darna. Okay. Ano pa? Yung number mamaya doon sa title ng video, lalagay ko 'yon. Sana naman yun nga, nakakiusap na yung ating commander sa nasyonal, yung ating Commander Bukay, Supreme Dado na kasi nakapublish yung number nila. Wag naman yung tatawag na yung minsan kaya kita minsan nag-vlog sila, mataas ang dugo, na high blood sila, hindi nila makontrol sa nila dahil may mga tumatawag na yung bang ng insulto. Alam nila sarili nila kung ano sila, insultuhin mo ng ganyan. Pero personal mong malaman yung kanilang pagkatao. Nung nakibakbakan niya, nandun sa aksyon sila. Kasi hindi niyo alam pagkatao . Bawat isang tao wag niyong husgahan, hindi niyo kilala. Hindi niyo kilala ang bawat tao. Ako nga hindi ko sinabi sa buong pamilya ko anong trabaho ko. No? Akala nila tinda ako. Kaya magtulungan na tayo. Panahon na magtulungan. Sabi nga Dado ang walis pagbuo mahirap baliin. Pero pag isa, madaling baliin. Wag tayo isip ng wala na tayong magawa. Superpower yan. Kalukuhan. Huwag kayo mag-isip ng ganyan. Na sarili nyo muna yung tinatakot ninyo. Kayo nagtatakot sarili nyo. Kasi inisip nyo wala na kayong laban. Tingnan yung manok minsan nga Manok nga. May sabong, mahilig sabongero alam nyo yan Dapa na. Pumitik patay ang kalaban. Yung tigas, yung siga. Palakad-lakad yung siga dahil alam niya patay ng kalaban. Napitik kisay. Nauna pa namatay. Sabaw siya. Itong nakadapa, tinahi pa ng mga gamot. Kinabukasan, tilaaw ulit. Parang ganun nakasimple. Yun medyo ginagyan lang natin ng kunting komedi, yung nakakatuwa, realidad sa hayop doon. Pero sa tao mangyayari din yun. Siguro hanggang dito na lang at marami pa akong gawain. Lalong dumami ang aking gawain. No? Tawag lang sa akin kasi ipapublish ko na kung ano yung lalo na yung sinabi kong probinsya. Mga retired natin yan. Maraming tumawag sa akin Maraming tumawag. Kaya lang hindi pa ako talaga makapagdesisyon dahil wala pang order yung dalawa. Ngayon tumawag kayo ngayon. Para lalo yung mga retired talaga. Kasi sila talaga ang maraming alam yan. At kayo naman, mga kabaryo o kabayan niya, kamunisipal niya, huwag kayong mabastos. Yung mga tao na yan nako, kung alam nyo lang ang dinanas niyan. Ang tingin ninyo ay payat-payat na siya ngayon o matanda na siya ngayon, puti na yung buhok, galang ninyo. Dahil yan hero na hindi nyo alam.
Hindi nyo alam ang pinagdaanan yan. Kaya kayong mga retired, mga kasamahan kong sugal ng buhay na sa bayan, salute nyo. Tuloy nating mahalin ng bayan natin. Walang magmalasakit ito, kundi tayong nakakaalam sa sitwasyon. Habaan natin ang pasensya natin sa taong bayan natin. Dahil likas talaga sila na hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari. Kaya mahabang pasensya, no? Kasi ang plano ko kasi bawat municipal may commander, parang pataas-pataas hanggang sa kapitolyo o probinsya. Barangay, municipal, probinsya. Example, Banwa, ang tawag sa amin, Banwa, munisipyo, kapitolyo. May mga commander. Ang form din ng ating militar ang gagawin natin. Pagkatapos na atawag sa akin, makapag-usap tayo ng maayos, o mailagay kayo, malista kayong pangalan, kayo na mismo mag-form. Pagkatapos ma-form ninyo, tago niyo yung papel, listahan ninyo, bawat barangay mayroon team leader. Tagon lang nyo. Pag nag-order na si Supremo, pasa nyo sa akin, papasa ko rin kay Supremo papel para ang pagkakalam ko nagawa ng libro. Siguro nasagot ko na lahat yung mga kwan. Hindi ko nasagutin yung mga hindi naman ganong maraming mga katanungan. Tawag na lang kayo. Sasagutin ko pa rin kung may mga katanungan kayo. Yun lang kasing dalawa niyan ang priority ko. Napakarami kasing tanong niyan. Lahat halos. Yan ang tanong. Pero yung ibang mabilis, lalo yung sa ating mga yung ex-military o retired military, wala nang wala nang tanong, alam na nila yan. Bagkus tumutulong sila, nag-a-advise sila. Kaya lahat yun, iniipon namin yung advice nila. Kasi yan binagalang namin yun. Lalo yung mga nakakatanda at yung mga opisyal, nagalang namin. Respeto, leadership, importante. Sige, ulitin ko yung number, ilalagay ko sa title ng video. Umpisa nyo na ng pag na-publish ko ng mga retired, umpisa nyo ng tawag at para ma-desisyonan natin. Maraming bakante, maraming municipal. Sa Aklan, maraming municipal. Ilang municipal yan? 17 yata. 17 municipal. Hindi ko sure. Barangay sa bawat doon sa bayan ng Madalag, parang 57 ang barangay noon. Kailangan pa talaga. Ang dami nga ayusin diyan. Kaya kailangan ko ang tulong ninyo. No. Tapos para na kayo na mag Tapos kayo na mag-alista. Tapos yung inyong kaalaman, pasa nyo na, turuan nyo na. Wala namang national security doon sa ituturo ninyo. Pilipino yan kapwa Pilipino. Kalaban kasi natin, alam nyo na kung sino. Dapat turuan natin kapwa Pilipino para may katuwang tayo. Sige, mahaba na siguro. Ulitin ko, maraming salamat sa mga nakikinig at sa nag-interest talaga na matuto. Dasal lang tayo, sana wag matuloy. Ayaw natin lahat yang nagbabadya na yan. Lalo na yung kahapon, nagtawagan kami bigla. Yung nangyari sa ating sundalo, yung binangga na naman nila. Tumuusok ang ulo namin lahat dyan. Tumuusok ang ulo namin yan sa pinagawa nila yan. Baka humaba lang may kwento, yung galit namin. Kasi
ang dulot, ang one sa atin ito, itong corrupt na politisyan natin. Hindi dapat tayo binubuli. Hindi tayo binubuli. Nakabili na sana tayo ng 10 aircraft carrier o 2,000 na jet fighter. Bubulihin pa ba tayo niyan? Tapos lahat ng isla natin ay may nakaparada tayo dyan na missile. Paano? Ngayon, ultimong bala, problema pa ng ating kuwan. Aasa tayo sa magpakampi. Huwag nga kasi pag nabuksan kasi uusok na naman yung ko. Yung salarin kasi dyan yun ang kuwan. May time na pag-usap-usapan namin yan. May araw din sila yan. Sige. Magandang araw. Maraming salamat ulit. Lahat ng naniniwala sa amin at naghahanda. At yung agresibo na sana ay kumpleto na nating paghahanda. Dasal lang. Huwag sana matuloy. Magandang araw.